Hindi. Alam nyo, tayong mga Pilipino, dapat malaman na natin kung nasan ba ang ating ipinaglalaban. Speaking, kung saan tama ba ang ating pinaglalaban, mag-jump muna ako mga kababayan sa isang topic natin na kung saan po isang DDS ang natauhan. Dapat ganito ang gayahin ninyo mga DDS. Yung mga nasa Qatar, okay? Yung mga iba pang mga DDS dyan, ito po ang pakinggan ninyo. DDS supporter natauhan, nag-walk out. Mga kababayan, ito nasa kasagsagan po ito ng kanilang rally. Okay? Dahil napagtanto nito na mali daw po ang kanilang pinaglalaban. Oy, GP, totoo ba yan? O, pakinggan natin. Hindi lang buo yung video, mga kababayan, pero syempre, from that video, makakakuha ka na ng konteksto. Mabubuo mo na kung ano talaga yung kanilang pinag-uusapan at kung ano yung, yung patutunguhan. Ito po, ano yung pinagmulan ng kanilang usapan. Ano, Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Eh kung gano'n ang pinaglalaban natin, hindi tayo solid Duterte. Okay. Para alam mo ba, itong nagsasalita na to, yung si ate na nakasalamin, ayan, ang sabi niya po, parang may mali dito sa pinaglalaban natin. Kasi ako mga kababayan nakuha ko, na-gets ko yung sinasabi ni ate. Kasi tayo, bilang isang Pilipino, dapat bansa ang ipinaglalaban natin. Dapat, ang ipinaglalaban natin dito, mga kababayan, tayo dapat maging isang pro-Filipino. Hindi po dapat pro-Duterte o pro-Marcos. Okay? Hindi dapat ganon. Nagkakaroon lang tayo ng pagkahati-hati sa mga ibang bagay. Pero as a whole, mga kababayan, kapag alam mo ng mali yung pinagagawa nyo, kagaya nga po ng pinag-usapan natin kanina, kagaya niyang na mga nag-rally sa Qatar, pinagsabihan na, hindi pa rin nakinig. Ang tigas ng ulo ngayon nakulong, pero kanino lalapit? Sa presidente. Yan siguro yung sinasabi ng isang DDS na to na nagagalit na siya. Ano ba yung pinaglalaban natin dito? Dapat ang bansa natin, ang pinaglalaban natin, sabi niya. Eh, yung sabi ng kapwa niya DDS, hindi naman, si Duterte ang pinaglalaban natin dito. Hindi bansa. Dahil kapag hindi si Duterte ang pinaglalaban natin dito, hindi na buo ang pinaglalaban natin. What the fuck? Anong klaseng utak yan? Ano, Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Eh kung gano'n ang pinaglalaban natin, hindi tayo solid Duterte. Duterte naman pinaglalaban natin dito eh. Kung hindi yun ang pinaglalaban natin, hindi tayo solid Duterte. Putsa. Diba? Oh. Mga kababayan. Ay, ayos talaga oh. Tama yun, Ma'am Semi Celeste. Dapat tayo, we are pro-government, not pro-politician. Pero, sometimes, tayo nagiging pro-politician, di ba? Depende sa tao kapag ito ay nakikitaan natin na mahusay. Na kapag ang taong ito ay nakakatulong sa bansa at may nagagawa. Pero kapag ang nagagawa, sabi ni Mama Doc Ami Balmeo, perwisyo ka na sa bansa natin, ayun, dapat mapagtanto mo na mali nga talaga ang iyong pinaglalaban. Dapat ka lang tumigil. Oh. Diba? Parang yung iba, napahiya pa eh. Parang ito mga tumatawa na to, parang nag-isip mga kababayan. Nag-isip, may point, may point. Diba? Kasi ang pagiging panatiko, hindi yan maganda. Ginagawa ka niyan tanganista. Ginagawa ka niyan na idioterte. Kulang ka sa edukasyon. Yung edukasyon na masasabi mo na kaya mong ipagmalaki at kaya mong panindigan. Kasi sa pagiging DDS, nawawala na yung pag-iisip, nawawala na yung tamang pag-iisip, tamang desisyon. Yun ang nagagawa. Biruin nyo kapwa Duterte ang nakapuna, hindi tayo. Siguro naman hindi naman tanim dyan yung isa na yan. Dahil kung tanim yon at hindi nila kakilala,
Malamang sa malamang, mga kababayan, alam nyo naman tong mga Duterte supporter, mararahas. 'Di ba? Manang-mana sa kanilang pinagmanahan. Pero ito, masasabi mo talaga, walang kakaba-kaba yung nagsalita na nag-walk out. Sinabi niya doon sa kasamahan. Ibig sabihin, magkakakilala sila. At nagsisisi siya na mali ang kanilang pinaglalaban. Dahil si Duterte lang ang pinaglalaban nila, hindi ang bansa natin. May mangyayari ba kapag Duterte, mga kababayan, sinuportahan mo ng sinuportahan? Ano bang ginagawa ng Duterte? Imbes na tumulong, ginugulo nito ang administrasyon. Ginugulo nito para magkawatak-watak ang pamahalaan. Sabi ni Cherry Bills, yung mga tao na nandyan, God will move all their brain cells will. I'm hoping, no? Ang Panginoong Yahweh ay hindi po yan natutulog. Laging nakasubaybay. At palagay ko, sa pagngiti ng babaeng ito, isa ito, Karalos Mika, sa mga matatauhan at sigurado magbabalik. Marami na, di ba? Sa ginagawa nating ito, marami na po, ilan na po yung na-content natin na nag-convert from DDS to BBM supporter. Di ba? Yung isang babae sa likod, may hawak na papel ba yun? Baka nagkakaonsehan na. Hindi, cellphone naman yun. Kayo naman. Cellphone naman yung hinahawakan. Kayo naman. Ma'am Priscilla Kojima, present GP Balong. Senior citizen is watching you always. Done like before watching your vlog. Thank you po. Antonia Magalona, shoutout din sa inyo. Sino ba naghihiyaw, di ba si Sara para lumabas at mag-react ang Pinoy? Kaya labas ang gobyerno sa OFW na yan na hindi tulungan. Hindi, tama naman po kayo. Hindi sila tutulungan kapag habang sila po ay nakakulong, nakaditine. Pero kapag sila po ay ipinasa ng konsul or ng embahada ng Qatar papunta sa Pilipinas, kailangan pa rin po ang tulong natin. 'Di ba? Kasi isa sa ayos yung mga papers nila. Baka mamaya iban na itong mga to pag dineport sila. Mawalan na sila ng trabaho. 'Di ba? 'Yun. Sa Ilocano, basolda. Oh. Kasalanan nila 'yon. Ay Morena. Kulong muna kayo dyan para pag-uwi nyo dito na kayo mag-rally. Ka-GP, ang tunay na DDS matalino, kagaya ko ka-GP. Isa akong DDS pero ginamit ko ang utak ko. Hindi kailangan makipaglaban sa isang tao, dapat makipaglaban ka para sa bayan. Oy, salamat Sinkronado Vlog. Alam mo si Sinkronado Vlog, lagi ko pong nakikita yan. DDS, ako din naman. Sinkronado, naging DDS din po ako. Diba? Pinagtatanggol ko si Tatay Diggs dati. Kaya lang, hindi pwedeng habang buhay ganon. Sabi ko nga politiko is come and go. Kapag nakita mo ng may mali, diba, mag-move on ka. Doon ka sa tama. Kasi yan ang bigay ng Panginoon. Kaya ka binigyan ng isip para makapag-isip, makapag-desisyon ng mga bagay at malaman mo ang tama at mali. Oh.